is proclamation. Kapag kita proclamation, alin doon ang nag-abot sa ating isip? Is it about declaration? Is it about nababatian natin sa dagat na nagawali? Or press pa lang sa ating mga pari? Or mga other religions ba? To proclamation, ang sa ating dictionary, the word proclamation means to make a public announcement or declaration. According to Psalm 96 verse 3, ipahayag niyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagila-gilalas niyang mga gawa sa lahat ng bayan. Kapag hambag at proclaim, it's more about verbal testimony of our faith. Usually nababatan natin doon sa mga sa mga public market, di ba nakabati kita karon ang mga nagahambal o pakamatay. Isang daya, it's a public proclamation of our faith. Sa binupa, ginahambal sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at kung puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. May ask question. May mga atin yung nagkakabal sa ating mga classmates, sa atin yung mga iba sa trabaho, o sa atin yung pamilya na, friend, ginhambal mo ba na si Jesus o yung mga Panginoon? Si Jesus o yung mga Lord? Wala kang nagkabal ka ron. Parang random rin, nag-istoryahan na kayo sa yung mga friend, yung mga classmate. Friend, ginhambal mo ba na si Jesus o yung mga Lord, Savior? Yung wondering ba yung itang times? Ako siya sa atin nga huwag pa. Paano na kita maligtas? Ginhambal dito sa Romans ay kapag ginahambal pa mo sa iyong bibig na si Lord Jesus o iyong Savior, ay maluwas ka. At tapos huwag na natin ginahambal. Paano na kita na maluwas? Pero, may aton ka na parang conflict. Dahil kaya sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23, kamatian natin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So kung ibig sabihin niya, kapag nagahambal ka, para sa nakakalabal na nagahambal ka, si Lord Jesus ang ating Savior, si Lord Jesus ang ating Panginoon, ay maligtas ako, o maligtas man ako. Kung ibig sabihin niya kapag nagahambal natin niya, friend, ato ito sa may public market, subok natin na leader sa simbahan, mag-preach kita, maluwas kita. Pero inambal sa Matthew na bukod yung tanan niya nagahambal is Lord, Lord, masudla kami sa yanit at yung pag-asudlo. Bukod ibig sabihin niya, kapag nahambal ka, bayad, kung magaprasin mga pariseyo natin, yung haba-haba lang na nagpamahuyo, pero kasi natin na kilala at ang Panginoon sa Kristo bilang mga bayad ng tao. Literalya, mga natin nga,